Nalaman mo kung ngayong mga karapatan ay tinanggal dahil sa militar. Malalaman natin ang sagot nito. Magandang hapon Pilipinas. Ito ang tinig ng nakaraan, ang inyong gabay na mga kwentong hindi dapat kalimutan. Ako si Xander de Vinegracia at mga kasama ko na si Rayleigh Niblaso, Leslie Anlangan, Alexander Gabo, at si Venice Fresco. At ito ang episode 1 sa ilalim ng bakal na kamao, buhay noong martial law. paano nga ba nabuhay ang mga lolo at lola natin sa ilalim ng batas militar? Ano ang pakiramdam ng mga mag-aaral, trabahador at umiibig sa panahong bawal na magtanong? Tatalakayin natin iyan, Rayleigh. Makikinig tayo sa mga kwentong hindi naisulat sa libro. Mga personal na pahayag na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng ating kalayaan ngayon. bago tayo magsimula, suportahan ang aming misyon na panatilihing buhay ang kasaysayan. I-follow at i-share ang Tinig ng Nakaraan sa iyong paboritong streaming platform. Tara, pag-usapin natin ang isang napakabigat na kabanata sa kasaysayan natin, ang martial law. Ito yung time na biglang nawala ang kapangyarihan sa mga sibilyan at napunta sa mga militar. Parang nung dating pulis na umaresto ngayon, mismong militar na ang nagpapatupad ng batas. Ginagawa ito pag sobrang gulo na ng bansa, nung tipong wala ng kontrol. Pero syempre, sa Pilipinas iba ang kwento. Sino nga ba ang nagdeklara nito? Walang iba kundi si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Hindi sapat na basahin lang natin sa libro ang martial law. Kailangan natin marinig direkta sa mga tao nakaranas, sa mga nakasaksi. At para dyan, may dalawa tayong napakagandang panauhin na yon na magbabahagi ng kanilang karanasan na si Jesus Soliman at Marilyn P. Simulan na natin sa pagbabahagi ng karanasan ni Jesus. ano ang mga na-realize mo habang martial law po? Minsan naman kasi, nasa kabutihan din naman, ginawa ni Marcos eh. Nung ibinaba martial law eh. Maraming salamat Jesus sa pagbabahagi. Ngayon naman, makakasama natin ang isa pa sa mga nakaranas ng pang-aapi noon na si Marilyn. Siya naman ay magbabahagi rin ng kanyang karanasan. Ang pinakatumatak sa iyo ng alaala nung pinatupad ni Marcos ang martial law? Mura ang bilihin. 6 pesos kilo. 1/4 na baboy ay 16 pesos. Ano naman yung na-realize mo habang martial law? Bawal magkaroon ng opinion about sa kanya. Pwede naman, kaya lang huwag lang masama. Boss Dictador, sunod-sunuran si Marcos. Pinapatay si Noynoy. Pinanakaw yung Piña Francia ng Berlin. Kaya nagkasakat si Marcos. Siya lahat yun. Nabalita po ba siya? Oh yes. Talagang hindi lang siya yung sinasabi sa history kasi si Marcos Si yung... Marcos ang nakaupo eh. Grabe talaga, ramdam na ramdam natin yung bigat at yung aral mula kina Jesus at Marilyn. Talagang hindi sapat ang textbook lang para maintindihan ng martial law. Tama ka dyan, Leslie. Ang kwento nila ay patunay na sa ilalim ng batas militar, ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Minsan, ito ay senyales ng takot at pagkawala ng boses. Kaya mga kaibigan, patuloy tayong magbasa, magtanong at makinig sa kwento ng ating kasaysayan. Para sa susunod na episode, pag-uusapan naman natin ang mga sikat na kanta at pelikula na ginagamit bilang propaganda at bilang paglaban noong martial law. At parating na tayo sa katapusan ng ating podcast. Ang kwento ng martial law ay kwento ng sakripisyo, ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng katatagan ng mga Pilipino. Tama ka dyan, Sander. Ang mga karanasan ni Jesus at Marilyn at ng iba pa ay nagpapaalala sa atin ng kalayaan sa pananalita at pag-iisip ay hindi ipinamamana. Kailangan itong protektahan at ipaglaban sa bawat henerasyon. Sa puntong ito, lubos kaming nagpapasalamat sa aming mga panauhin at sa lahat ng nagambag sa paggawa ng makabuluhang episode na ito. Sa mga nakinig at nagbigay ng suporta, maraming salamat. At syempre, hindi naman makakalimutan magbigay ng special thanks sa aming production team na binubuo nila Lizette Lizuriaga, Erica Hiponia, Yasha Gutlay at Alexander Gabo. Salamat sa inyong kontribusyon na lampas sa aking inaasahan. Huwag kalimutan i-rate at i-subscribe ang Tinig ng Nakaraan sa iyong paboritong app. Makakatulong kayo para mas marami pa ang makakarinig ng mga aral ng kasaysayan. Maraming salamat. Ito ang Tinig ng Nakaraan. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri at mapagmahal sa bayan.